Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Maaring nagsasagawa pa umano ng case build-up ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber sa mga kapwa-akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa isang ICC-accredited lawyer, maaring ito ang dahilan kaya wala pang lumalabas na warrant of arrest sa iba pang mga inakusahan ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang balita ni Benedict Samson. So pwedeng ongoing pa yung investigation sa kanila or ongoing pa rin yung pagdi-deliberate ng pre-trial chamber kung mag-i-issue ng warrant of arrest sa kanila. No? Kasi sa ICC, individual yung warrant of arrest, hindi kagaya sa atin na grupo. Matapos ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang inilalabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa co-perpetrators o mga kapwa-akusado ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity na murder, kaugnay ng mga napatay sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, sa naturang warrant of arrest ng ICC, bukod sa dating Pangulo, mayroong siyam na kapwa-akusado at ibang Philippine National Police officials na dawit sa kaso. Ayon sa abogado, maaaring nagsasagawa pa rin ang investigasyon ng ICC bago ilabas ang warrant of arrest sa mga ito. So pwedeng nagka-case build up pa o pwedeng naihain na pero ini-examine pa ng pre-trial chamber kung talagang merong grounds or kung anong charges yung para sa kanila. So pwedeng it's under consideration or pwedeng it's on its way or pwedeng nandyan na, no? Bubulagahin na lang tayo. Isa si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kapwa-akusado. Ngunit una nang sinabi ni Senate President Francis Quis Escudero na protektado at hindi nila papayagan na arestuhin si Senator Bato sa loob ng gusali ng Senado kung sakaling maglalabas ng arrest warrant ang ICC. Paliwanag naman ni Attorney Butuyan, kortesiya lamang sa Senado ang hindi pag-aresto sa isang miyembro nito. Maaari pa rin naman anyang pwersahin ng mga otoridad na maaresto ang isang senador kahit nasa proteksyon ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso. A matter of parliamentary courtesy. So, courtesy lang. So, yun yung pinangahawakan niya, courtesy. Whether or not the honor ng executive branch, yung courtesy na yan, it is within the discretion of the executive. No? So, pwede nilang puwersahin yan kasi wala naman silang batas na i-violate if they really implement the warrant of arrest and enter the Senate premises. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega na dapat mag-aral lahat para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umaasa naman itong sasagutin ni VP Duterte sa Senate Impeachment Court ang mga aligasyon laban sa kanya, kabilang na ang umano'y questionableng paggastos sa confidential funds. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Payong kuya tawag doon kasi dapat po talaga mag-study pa more tayong lahat, lalong-lalo na po dito sa mangyayaring impeachment na trial kasi nga po hindi pa rin po humihinto yung mga legal opinions, kaliwa kanan po ang mga naririnig nating legal opinions. Walang tutol si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega sa naging pahayag ni Senate President Francis Escudero sa kanya. Ayon kay Senate President Escudero, dapat mag-aral pa ang kongresista sa pagkakaiba ng motu proprio hearings na maaaring isagawa ng Kongreso habang nakareses at ng impeachment proceedings na hindi maaaring magsimula habang nakabreak. Ginawa ng Senate leader ang pahayag matapos sabihin ni Congressman Ortega na kung nakapagsasagawa ng pagdinig ang Senado habang nakareses, dapat handa rin itong gawin ang constitutional duty nito at aksyonan na ang impeachment case laban kay VP Duterte. Giit naman ni Representative Ortega, bagaman hindi siya kasama sa 11-member House Prosecution Panel para sa nakabinbing paglilitis sa Vice Presidente, sang-ayon ito sa payo ng Senate President. Nag-a-agree po ako. Kailangan po talagang pag-aralan maigi
itong impeachment na to at pag-aralan po yung mga hakbang na gagawin sa impeachment na to. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ni VP Duterte. Actually, you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung tinatawag nating chemistry, how can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other. Samantala, umaasa naman ng mambabatas masasagot ni VP Duterte ang mga aligasyon sa paggastos nito ng confidential funds. Kasunod ito ng mga lumabas pang kahina-hinalang pangalan ng recipients ng kontrobersyal na pondo bukod sa Mary Grace Piatos. May procedure po tayo with handling confidential intelligence funds. Madali pong sagutin talaga yon. Kasi nga, kung sumunod ka sa procedure at, di ba, mas madali po talagang sagutin pag alam mo. Ayon kay VP Duterte, hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinubite ng Office of the Vice President. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng Malacanang ang mga naging pahayag sa pagdinig sa Senado laban sa administrasyon ukol sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May batikos din ang palasyo ukol sa pinaplano ni Senator Bato de la Rosa na magtago sakaling lumabas ang warrant of arrest na International Criminal Court o ICC laban sa dating hepe ng Philippine National Police. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Naaayon sa batas ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ito ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Senator Amy Marcos sa kanyang opening statement sa isinagawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pagsusuko ng Pilipinas sa isang dating Pangulo sa International Criminal Court. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Ayon kay Yusek Castro, maging si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ay sang-ayon sa basihan ng pag-aresto sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Partikular na ang nakasaad sa Section 17 ng batas. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Ayon pa sa opisyal, nakausap rin niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa nagaganap na pagdinig ng Senado na pinangungunahan ng presidential sister na si Senator Marcos. Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi naman naniniwala ang Malacanang na sampal sa pamahalaan ang investigasyon na ito kahit pa kasama sa senatorial slate ng administrasyon si Senator Marcos. Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. May reaksyon naman ng PCO official sa naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na planong magtago sakaling lumabas ang warrant of arrest ng ICC. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Well anyway, sabi po natin, hindi po natin sana
hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Sa isang naunang panayam, sinabi ni Senator De La Rosa na kung wala siyang makitang pag-asa na mabibigyan ng hustisya ay maaaring magtago na lang muna siya. Yun nga lang, hinihintay lang natin yung maging desisyon ng Supreme Court. Kung ito ay pabor o hindi pabor sa atin, then we will make our next move kung ano maging desisyon ng Supreme Court. Na hindi kayo susuko? Kasama yan sa kinikonsider natin, kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Solicitor General Menardo Guevara. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos umanong magkausap ang Pangulo at ang SOLGEN. Ayon kay Undersecretary Castro, nananatiling buo ang tiwala ni PBBM kay Guevara sa kabila ng pagtanggi nitong irepresenta ang gobyerno sa mga inihaing petisyon ng mga Duterte. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si SOLGEN, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So yun lang po yung sinabi niya. So nandun pa rin po yung trust niya kay SOLGEN Menardo Guevara. Plano ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng legal aid sa International Criminal Court kaugnay sa gastos para sa kanyang mga abogado. Ayon kay Vice President Sara Duterte, bukod kay Attorney Nicolas Kaufman, ay may iba pang mga abogado siyang kakausapin para maging bahagi ng legal team ni former President Duterte. Ito ang balita ni Joanado. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. Bagaman hindi pa napag-uusapan nila Vice President Sara Duterte at ng British-Israeli lawyer na si Attorney Nicolas Kaufman kung magkano ang magiging kabayaran sa pagsisilbi niya bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Plano na ng Vice Presidente na mag-apply ng legal aid sa ICC. Nang matanong si VP Sara sa press briefing kanina kung magkano ang kanilang gagastusin sa mga abogado, sinabi nito na nagpahiwatig na siya kay Attorney Kaufman hinggil sa planong legal aid. Noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Kanina idinetalye ni VP Sara kung papaano niya napili si Attorney Kaufman bilang pangunahing abogado ng defense team ni former President Duterte. Kwento ni VP Sara, matagal na siyang naghahanda at naghahanap ng magiging abogado ng kanyang ama sa ICC. Anya, maraming pangalan ng mga abogado ang kanyang pinagpilian at marami rin ang nag-apply. Dumaan ang mga ito sa masusing vetting process. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicolas Kaufman. Kung palpak man, si Nicolas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay may paparating na mga abogado doon na kanyang kakausapin para makasama sa legal team ng kanyang ama. Subalit hindi niya ito pinangalanan para protektahan ang kanilang privacy. Muli namang ipinaliwanag ng Vice Presidente ang kalagayan ni Attorney Salvador Meljadea, kaya't hindi na makakasama para maging abogado ni dating Pangulong Duterte. Nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stressed na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagbigyan ng Timor-Leste Court of Appeal ang apela ni dating Congressman Arnie Teves na huwag siyang
i-extradite o pabalikin sa Pilipinas. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ, hindi titigil ang gobyerno at gagawin nila ang lahat ng paraan at gagamitin ng legal remedy para magkaroon ng hustisya kaugnay sa mga krimeng kinakaharap nito dito sa bansa. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang binatilyo na nasugatan sa ulo matapos bumangga sa isang SUV ang sinasakyan nitong jeep sa Davao City. Isang food delivery rider naman sa Bacolod City ang sinaklolohan din ng UNTV News and Rescue dahil sa natamo nitong injury matapos sumemplang sa madulas sa kalsada dulot ng pag-ulan. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Pauwi na ang 17 taong gulang na lalaking estudyante na ito galing sa eskwelahan nang mabangga ang sinasakyang jeep ng isang SUV pasado alas 10 ng gabi nitong Martes, March 18 sa Barangay Buhangin, Davao City. Kwento ng binatilyo, sa lakas ng impact, tumilapon siya pati ang dalawa pang pasahero sa bandang harapan ng jeep. Tumama ang ulo niya sa bakal kaya nagdugo ito. Naitawag ang aksidente sa UNTV News and Rescue kaya kaagad na pinuntahan ng team ang lugar. Pagdating sa lugar, kaagad na inampat ng rescue ang pagdurugo sa bahagi ng ulo ng estudyante. Nagtamo din ito ng mga gasgas sa kamay. Iniinda rin ng pasyente ang sakit sa kanyang ulo, kaliwang balikat at sa kanang tuhod nito. Dinala ito sa Southern Philippines Medical Center. Ang dalawang pasahero na kasama ng estudyante ay wala namang malalang injury. Isang motorcycle rider naman ang tinulungan ng UNTV News and Rescue dahil sa natamo nitong injury matapos sumemplang sa Corner B, S. Aquino Drive, Aguinaldo Street, Bacolod City, pasado alas 10 kagabi. Nangyari ang aksidente sa tapat ng Police Station 2 na kaagad na humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue team. Nagtamo na mga gasgas sa kamay ang 41 years old na rider. Tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa halip, minabuti ng biktima na makipag-ugnayan sa mga pulis para sa blotter report na ipapakita niya sa kanyang customer bilang isang Grab driver. Patunay na siya ay naaksidente kaya hindi na ihatid ng maayos ang in-order na mga pagkain sa kanya. Ayon sa rider, nawalan ito ng kontrol sa manibela dahil sa madulas na kalsada dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan sa lugar. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinondena ng Commission on Elections sa COMELEC ang nag-viral na pamimigay umano ng pera ng ilang kumakandidato sa Visayas. Makikita sa video na hinagisan ng pera ang mga dumalo sa isang pagtitipon. Samantala, hinikayat naman ng COMELEC ang ating mga kababayang overseas voters na tumugon sa pre-enrollment para sa internet voting simula ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Viral ngayon ang isang video kung saan makikita ang ilang individual na sinasabing kumakandidato umano sa Visayas na harap-harapang nagpaulan ng pera sa mga taong dumalo sa isang pagtitipon. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakita nila ang video at kilala nila ang mga ito. Ngunit nilinaw ng komisyon hindi pa sila pwedeng umaksyon sa ngayon sapagkat sa March 28 pa magsisimula ang kampanya sa mga lokal na kandidato. We strongly condemn that. Kaya lang po nakakalungkot sapagkat ang inyong COMELEC sa puntong ito ay wala pang kapangyarihan upang maparusahan yung kandidato na yan. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin yung video. Sa ilalim ng batas, papasok lamang ang kapangyarihan ng COMELEC kapag nagsimula na ang kampanya dahil dito pa lamang may tuturing na kandidato ang mga tumakbo sa ilalim ng tinatawag na Piñera Doctrine. Nalulungkot man anya ang komisyon pero sa ngayon limitado lamang ang kanilang magagawa. Ngunit sakaling mayroon namang formal na magrereklamo sa kanila ay tiyak na kanilang tatanggapin. Maaaring magdesisyon ang komisyon hanggang sa posibleng makarating ang kaso sa Supreme Court. Kaya lang, ano man ang maging disposisyon ng COMELEC ay pwede kaming itaas sa Korte Suprema. Anong malay natin? Ang Korte Suprema habang lumalaon ng panahon, nag-e-enhance ng kanyang desisyon. Anong malay natin? Baka biglang magkaroon ng second look sa Piñera versus COMELEC. Huwag po mag-aatubili, magdadalawang isip ang lahat na kahit hindi pa campaign period sa lokal, na mag-file ang cases sa COMELEC, tatanggapin po namin yan.
Positibo ang COMELEC na maaari pang mabago ang desisyon ng korte na dapat hindi sa simula lang ng kampanya masasabing kandidato ang isang tumakbo. Pwede itong mangyari kung may panibagong kaso na ihahain sa korte o kaya naman ay magpapasa ng bagong batas. Every complaint, every report when it comes to what happened in the Visayas is an argument in favor of amending the law. It's not just changing the jurisprudence of the Supreme Court, but as is the power of the COMELEC, we can recommend the amendment of election laws. Samantala, ipinaalala ng Commission on Elections sa ating mga kababayang botante na nasa ibang bansa, seafarers o wala dito sa Pilipinas sa araw ng halalan, simula ngayong araw ay maaari na silang magpa-enroll para sa online o internet voting. Tatagal ang pre-enrollment sa May 7, 2025. Kailangan ng pre-enrollment dahil kahit botante pero hindi naman dumaan sa prosesong ito ay hindi rin pwedeng bumoto. May link na pipindutin, may sariling password na ibibigay para ma-input ang kanilang impormasyon online. Kabilang sa dokumento na kailangan ay passport at ibang government-issued ID. Nasa 1.2 million na mga overseas voters ang kasalukuyang nasa datos ng COMELEC. Mula April 13 hanggang May 12, 2025 ang voting period para sa mga overseas voter. Ito po ang unang araw ng pagpapa-enroll. Kinakailangan ma-enroll nyo ang sarili nyo sa ating po mga website na andyan po lahat. At pwede nyo po ma-accomplish. Napakadali lang po na ma-accomplish. And just a matter of less than 2 minutes, ma-accomplish nyo po yan. Kaya kailangan lang makuha na namin kayo ng biometrics at kinakailangan lang ma-verify namin kung talagang kayo yan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, nagkausap sa telepono sina US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang talakayin ang posibleng tigil putukan at issue sa enerhiya. Sinabi ni Zelensky na umaasa siyang makakamit ang pangmatagalang pangkapayapaan ngayong taon sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Tinalakay rin ng dalawang lider ang posibleng paghawak ng US sa mga nuclear power plant ng Ukraine. Ngunit nilinaw ni Zelensky na ito ay tumutukoy lamang sa Zaporizhzhia facility na hawak ng Russia. Samantala, tiniyak ni US Secretary of State Marco Rubio na tutulungan ng Amerika ang Ukraine sa pagkuha ng karagdagang air defense systems. Sa kabila ng mga usapan na parehong nagpatuloy sa pag-atake ang Ukraine at Russia sa mga energy facility matapos tumanggi si Russian President Vladimir Putin sa panukalang ceasefire. Bumisita si Prince William sa mga sundalong British na nakatalaga sa Estonia para sa suportahan ang NATO forces laban sa banta ng Russia. Kasama sa kanyang pagbisita ang pagpupulong kay Estonian President Alar Karis at pagbisita sa para lang may mga estudyanteng refugee mula Ukraine. Ayon sa mga residente ng Estonia, nararamdaman nila ang lumalalang tensyon dahil sa patuloy na banta ng Russia. Dahil dito, patuloy nilang pinapalakas ang kanilang depensa upang maprotektahan ang kanilang bansa. Sa ikalawang taon, napanatili ng Finland ang pagiging pinakamasaya na bansa sa buong mundo ayon sa 13th World Happiness Report na inilabas kasabay ng United Nations International Day of Happiness ngayong taon. Nakakuha ang nasabing bansa ng average na score na 7.736 out of 10, habang ang Costa Rica at Mexico ay nakapasa sa top 10 sa unang pagkakataon. Samantala, bumagsak ang US at UK sa ika-24 at ika-23 na pwesto. Ito ang pinakamababang posisyon na nakuha ng Estados Unidos mula nang simulan ang nasabing ulat na ang nakitang pangunahing dahilan ay ang naging pagkakahati ng opinyon at paniniwala sa politika at social isolation. Ayon kay Jeffrey D. Sachs, presidente ng UN Sustainable Development Solutions Network, ang kasiyahan ay nag-uugat sa tiwala, kabaitan at social connection.
At yan ang mabalita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Dinomina ng AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers ang kanilang game kahapon sa Paco Arena. Hindi na nila pinatagal pa ang laban at tinapos agad ito sa straight set victories. Ito ang balita ni Jed Naresina. Overpass and an easy put away para kay Portion. Obviously, they're always a strong team no matter what. Kahit 2-1 wins after Argentina, si Arioco with... Walang inaksayang oras ang AFP Lady Gunner, Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers nang tapusin nilang madali ang kanilang laban sa tatlong magkakasunod na sets. Isang mabilis at matinik na laro ang ipinakita ng tatlong kupunan na hindi na binigyan ng pagkakataong makabawi ang kanilang mga kalaban. Sa unang laban, agad na pinatikim ng AFP ang kanilang matitinding attacks at service aces laban sa NCMH Wellness Warriors. Tinapos agad nila ang unang set sa score na 25-15. Hindi na rin nagpatumpik-tumpik ang Lady Gunners sa ikalawang set at mas lalo pang pinahirapan ang kalaban. Natapos ang second set sa score na 25-14. Tuluyan ng winalis ng back-to-back champions ang kanilang kalaban sa score na 25-16 sa third set. Sumunod na match, mistulang botong panalo. Ganito kabilis natapos ang laban ng Comelec Suffragettes kontra PhilHealth Consulta Health Insurers. Sa unang set, kahit nagbanta ng pagsabay ang health insurers, pinanatili ng Comelec ang kalamangan at tinapos ito sa score na 25-22. Mas bumilis pa ang ikalawang set na natapos sa 25-19 at hindi na nagpatagal pa sa ikatlo at tinundukan na ito ng Suffragettes sa score na 25-19. Tinanghal na player of the game ang import outside hitter na si Javen Sabas na gumawa ng amazing 21 points. Naging maganda yung laro namin. Meron lang konti na hindi namin ganun ka nami-minimize yung error namin, pero nakabalik rin naman kami agad. Bigumang makakuha ulit ng panalo, patuloy ang gagawing pag-eensayo ng health insurers ayon kay Assistant Coach Bismarck Del Mundo, lalo at marami pang adjustments silang kailangang ayusin. Rebuilding kasi yung team namin eh. We're different region in over the Philippines. So, kailangan namin dagdag na konting sipag at training pa rin kahit pa paano. At sa huling laban, mabilis at matapang na nilaro ng PNP Lady Patrollers ang laban sa DFA Emissaries. Agad na umarangkada ang Lady Patrollers at tinapos sa score na 25-16 ang unang set. Pagdating ng ikalawang set, pinadali pa nila ang trabaho at pinadapa ang Emissaries sa score na 25-11. Sa ikatlong set, kahit nakipaglaban pa ng kaunti ang DFA, hindi pa rin ito naging sapat at tinapos na ng PNP ang laro sa score na 25-23. Nanguna sa scoring kahapon si Patrol Woman Pinky Salavante na nag-ambag ng 9 points sa buong match mula sa kanyang service aces. Actually po ma'am, sa ngayong season po is first time po pong makasali dito sa PNP Lady Patrollers. Yun po, una-una po medyo yun, may pressure konti kasi ngayon wala nakakasama yung mga teammate ko. Pero ano ma'am, yan po, kung ano yung ano ko dati sa paglalaro ko since elementary, yan pa, enjoy ko na lang po, tsaka
yun po, sunod lang po ng sunod sa mga ng coaches. Nag-enjoy din po. Hindi man nakaporma sa Lady Patrollers, magtutuloy-tuloy pa rin ang emissaries sa kanilang basic training at para kay Coach Jose Marie Reyes, mahalagang nag-e-enjoy ang players sa bawat match nila ngayong season. Una, motivation, then pangalawa, enjoy lang dahil halos lahat naman sila is gusto yung volleyball talaga. So no expectation, laro lang sila ng hanggang sa basta bigay lang nila invest nila yun. Puro basic training pa rin kami para ma-enhance yung skills namin pagdating sa basic. Then, position, yun. Tulad nga ng sinabi ko, experience, medyo biyasa na rin yung mga kalaban namin. Abangan ang susunod na match schedule next week, March 26, live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang PhilHealth Consulta Health Insurers kontra BFP Lady Firefighters. AFP Lady Gunner laban sa NHA Home Masters sa Game 2 at PNP Lady Patrollers kontra Comelec Suffragettes sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humarap si Vice President Sara Duterte ngayong araw sa isang online press briefing. Dito, nagbigay ang pangalawang Pangulo ng update sa The Hague, Netherlands at sumagot siya sa ilang mga issue na may kaugnayan sa kanya at kanilang pamilya. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, may binanggit ba si Vice President Duterte kung kailan siya babalik sa Pilipinas? Monica, walang takdang petsa o araw na binanggit si Vice President Sara Duterte kung kailan siya babalik ng Pilipinas. Aniya, mayroon lamang siyang return ticket na nakaschedule sa April, ngunit hindi niya pa masabi yung eksaktong araw o petsa ng kanyang pagbabalik sa bansa. Meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Nilinaw ng pangalawang Pangulo na wala siyang balak manirahan sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni VP Duterte na may return ticket na siyang nakareserba para sa Abril dahil ito ay requirement bago siya umalis ng bansa. Subalit hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang kanyang ginagawa sa The Hague para tulungan ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte dahil hindi pa aniya kumpleto ang legal team nito. Ayon pa sa Vice Presidente, bagamat nasa ibang bansa, patuloy pa rin ang kanyang pagganap sa mga tungkulin sa Office of the Vice President. Nagpapatuloy aniya ang kanyang komunikasyon sa kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries. Nakatulong niya sa pagpapatakbo ng mga proyekto ng OVP sa kabila ng limitadong budget. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Nauunawaan din ni VP Duterte ang kanyang mga responsibilidad na kailangan asikasuhin sa bansa. Paliwanag niya na alam niyang magbalanse ng trabaho at tiniyak na hindi niya ito napapabayaan kahit siya pa ngayon ay nasa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang mga ginagawang trabaho, aminado si VP Sara na hindi rin madali na mawalay sa piling ng kanyang mga anak.
Wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Inamin niya na hindi gaya ng trabaho na kanyang kayang dalhin o gawin kahit saan, hindi ito posible sa pagiging isang ina, lalo pa't nasanay ang kanyang mga anak na kasama siyang pisikal. Monica, binanggit din kanina ni Vice President Sara Duterte doon sa online press briefing kasama yung OVP media na araw-araw yung pagbisita niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands at pinag-uusapan nga nila yung kanilang mga pamilya at syempre kinukumusta din ng dating Pangulo yung kalagayan ng bansa. Ayan muna update, balik sa'yo Monica. Jed, kasi may mga ulat na may mga pagkakataon na sumasama ang pakiramdam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ba, kumusta ang kalagayan niya? Yes, Monica, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mabuti naman yung kalagayan ng dating Pangulo doon sa ICC Detention Center. Wala rin aniya siyang nakikita na serious health problems kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bukod na nga lang doon sa natural na nararamdaman kapag may edad na o tumatanda gaya nung nararamdaman na pagsakit ng tuhod, pagsakit ng likod at nahihirapan ding mag-adjust o mag-adapt ang dating Pangulo doon sa malamig na klima doon sa The Hague. May pagkakataon din na walang gana yung dating Pangulo kaya nagre-request sila VP Sara ng gatas at prutas para sa dating Pangulo. Pero sa kabuuan, sabi ni VP Sara, okay naman yung kalagayan ng dating Pangulo doon sa The Hague. Monica. At may plano din bang pumunta dyan ang iba pang mga anak ng former president, lalo na at malapit nang magdiwang ito ng kanyang kaarawan? Jed. Monica, yun nga yung inaantay ni Vice President Sara Duterte, yung pagbisita ng iba nilang mga kamag-anak kay FPRRD doon sa The Hague at nabanggit niya rin na plano nilang magkakapatid na makumpleto sa mismong birthday ng dating Pangulo at tinitingnan niya pa kung posible o mapayagan sila na sabay-sabay bumisita doon sa ICC Detention Center para sama-sama nilang makasama yung dating Pangulo sa araw ng kaarawan nito. Pero kung sakaling hindi payagan na sabay-sabay silang makabisita, sabi ni VP Sara, ibibigay niya yung schedule sa kanyang mga kapatid para sila naman yung magkaroon ng pagkakataon na makita at makasama muling pisikal yung kanilang ama doon sa The Hague. Monica. Huling tanong na lang, Jed, nabanggit kasi ni VP Sara na mukhang indefinite muna yung kanya magiging stay dyan sa The Hague. Papaano nito maaapektuhan yung gagawin nilang paghahanda sa napipinto naman niyang impeachment trial? Jed. Binanggit ni VP Sara kanina na 2023 pa lang ay pinaghahandaan na nung kanyang legal team itong impeachment trial na inihain sa kanya, Monica. So, hindi gaanong pinoproblema ni Vice President Sara Duterte yung impeachment dito sa bansa dahil nakafocus siya doon sa pagtulong sa kanyang ama, doon sa pagbuo ng legal team doon sa ICC kasi sabi niya mayroon namang legal team na nakafocus na o naghahanda doon sa mga articles of impeachment o doon sa pagsagot ng articles of impeachment at si VP Sara ay nakamonitor na lang or pagdating na lang doon sa decision making, nakikipag-coordinate doon sa kanyang mga lawyers na naka-assign sa impeachment. Monica. Maraming salamat. Jed Neresina, live mula sa Quezon City. Naghahanda na ang mga otoridad sa Davao City sa mga gagawing hakbang upang matiyak na maayos at ligtas ang posibleng rally sa pagsapit sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa March 28. Samantala, nagpahayag naman ng suporta sa dating Pangulo ang lokal na pamahalaan ng Digos City sa pamamagitan ng paghahain ng isang resolusyon.
Ayon sa LGU, may sapat na kakayahan ang judicial system ng bansa kaya hindi na kinakailangang iharap pa ang dating Pangulo sa ICC. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ongoing pa karon ang meeting for the preparation next week sa primary rally. Ongoing karon ang assessment kung sa how wide when it comes to ang area magamit, specifically asa dapit o ang period niya, pang oras, pang start, o pila ba ka hours. Inaalam na ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung gaano kalawak ang inaasahang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kaarawan sa darating na March 28. Ayon kay Rudy Encabo, Assistant Department Head ng CDRRMO, may impormasyon na silang nakuha na may mga plano ng pagtitipon para sa kaarawan ng dating Pangulo. Dito inaalam na kung gaano karaming individual, anong mga sektor ang makikibahagi, at ang eksaktong lokasyon ng pagkilos. Nagpapatuloy din ang assessment ng CDRRMO sa deployment ng kanilang assets upang masiguro ang agarang tugon sakaling magkaroon man ng emergency situation sa naturang pagtitipon. Ongoing pa ron ang top management, ma'am, pag-assess o kung saan pag-address. So di pa kayo kumakatag sa mo details sa pagkakaroon, kay ongoing pa. Kay ginatanaw pa who are those sectors that will be joining, in how wide, how hours. So gina-cluster pa karon sa ato ang safety and security cluster na top management kung saan siya pag-manage next week. Samantala, naghain ng resolusyon ang Digos City Local Government Unit bilang pagpapahayag ng kanilang suporta sa dating Pangulo. Sa naturang resolusyon, inihayag na may sapat na kakayahan ang justice system ng Pilipinas upang resolbahin ang umano'y aligasyon kaugnay sa anti-drug campaign, kaya hindi na kinakailangang pumasok pa ang ICC. Nakasaad din dito na naniniwala silang ang mga hakbang na ginawa ni dating Pangulong Duterte ay para sa interes at kaligtasan ng mga Pilipino. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy pa rin ang regular na pamamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD hanggang sa umiral ang spending ban 10 araw bago ang eleksyon. Nagpaalala rin ang DSWD sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na hindi dapat bawasan ang natatanggap na ayuda ng taong bayan mula sa kagawaran. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. But we would like to emphasize na yung pagbibigay ng mga tulong that are normally being given by the DSWD will continue. No, ito yung mga binibigay natin dito sa ating tanggapan, kagaya nga ng medical, burial, and other forms of assistance, kagaya ng pagkain, transportasyon, and other similar assistance. Patuloy na makakaasa ng suporta mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Ito ang siniguro ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa kabila ng pagbabawal ng pamamahagi ng lahat ng klase ng ayuda 10 araw bago ang 2025 midterm elections sa Mayo. Anya, hindi dapat mapigilan ang pangunahing advokasya ng kagawaran na tumulong sa kapwa. So with those period from May 2 to May 12, meron pa rin pong mga aasahan na tulong. Pwede magpunta pa rin yung mga kababayan natin dito para dun sa medical, burial, pati transportation na binabanggit po ninyo. Yes, these are the normal assistance being given by the DSWD. Binigyang diin din ito na sumusunod ang DSWD sa mandato ng Commission on Elections o COMELEC pagdating sa pagbabawal sa mga off-site payout activity. Una nang iniutos ng COMELEC na ihihinto pansamantala ang mga cash assistance at financial aid program ng DSWD upang maiwasan magamit sa politikal na pakinabang. Samantala, hindi rin palalagpasin ng kagawaran
kung merong maire-report na mga local government official na binabawasan ang natatanggap na ayuda ng mga benepisyaryo. Hindi po dapat pagsamantalahan yung vulnerabilities ng ating mga clients and beneficiaries. So dapat buo po nilang matanggap yung pong assistance na dapat ay maibigay sa kanila o naibigay po sa kanila. Karapatan po nila iyon. Tiniyak din ng kagawaran na mayroon silang mga tauhan na nagbabantay sa implementasyon ng mga pamamahagi ng mga ayuda sa iba't ibang lugar sa bansa. Maaari din aniyang personal na magsumite ng reklamo o formal complaint online o sa kanilang tanggapan upang agad na maaksyonan ang anumang mangyayaring pamamahagi ng ayuda na labag sa batas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala umanong red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol para kay dating Pangulong Duterte. Sa pagdinig ng Senado, lumalabas na hindi red notice kung hindi diffusion notice lamang ang inilabas ng Interpol laban sa former president. Itinanggi naman ni Secretary of the Interior and Local Government John Vic Rimulya ang umano'y pagpaplano ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa naturang pag-aresto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ba ang kaibahan ng red notice sa diffusion notice sa galing sa Interpol na ginapit sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Monica, ang diffusion o ang red diffusion ay ang proseso bago ang paglalabas ng red notice na siyang kautusan ng pag-aresto mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Ito ang kinumpirma ng Philippine Center on Transnational Crime sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Anila, ito ang diffusion na dokumento na natanggap ng pamahalaan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 5 oras na tumakbo ang Senate hearing sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Kinwestiyon dito ang basihan ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte alinsunod sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng Interpol. Ngunit napag-alaman sa pagdinig na ang dokumentong natanggap ng pamahalaan mula sa Interpol ay hindi naman nagsasabi na agad na pinaaresto si Duterte. It's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. Tama po ba? It went through the police of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database for unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na... So hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. Red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Nasasaad din sa sulat ng na kinakailangan ng provisional arrest kung saan dapat dumaan ito sa local judicial process sa bansa kung saan nakabase ang sangkot na individual. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, dalawa ang pagpipilian sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ito ay kung extradition kung saan dadaan sa korte ng bansa o ang pagsusurrender sa International Tribunal na siya naman nilang pinili kaya dinala agad ito sa The Hague, Netherlands. Ginagamit pong term na provisional arrest in conjunction with extradition. Eh hindi po extradition ang ating pinagdaanan dito. Nilinaw naman ng constitutional law professor na si Attorney Alexis Medina na sa kaso ni Duterte, ang pag-surrender ay aplikable lang kung voluntaryong sumuko ang sangkot na individual. Dagdag pa nito, nirerespeto ng International Convention ang pagsunod sa batas ng ibang bayan. The ability to seek legal remedy, part of due process. Meaning, if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due process? Absolutely, Your Honor.
Samantala, nilinaw naman ni Secretary for the Interior and Local Government John Vic Remulla na nag-usap lang sila sa gabinete kaugnay ng usap-usapan na may warrant of arrest na si dating Pangulong Duterte. Ngunit galing lang anya ang usapin na ito mula sa kampo ng mga Duterte nang mangampanya ang mga ito sa Hong Kong. Kaya wala anya silang plano o anumang maagang paghahanda na ginawa kaugnay sa pag-aresto. Sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not plan it. I said we were there, and not to skirt ma'am executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words ma'am, in Hong Kong, that I think you have a clip. He said that ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. Monica, kanina sa pagdinig ng Senado ay dumalo din via online or sa Vice President Sara Duterte. Hinahanap nito ang warrant of arrest mula sa hukuman ng Pilipinas. Anya, isang pag-aresto, ang pag-aresto anya kay dating Pangulong Duterte ay isang warrantless arrest. Ginawa nila iyon anya dahil para ma-demolish ang political opponents at ito ay tungkol lang sa politika gamit ang pondo ng gobyerno. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, konting paglilinaw lamang, no. Itong diffusion notice na binabanggit ay hindi ba sapat na basihan para sa pag-aresto, no, doon sa sino man na mayroong ganitong klase ng notice mula sa Interpol? Asher. Yes, Monica, kanina yan nga yung nililinaw ni Senador Amy Marcos na itong diffusion notice ay hindi kagaya noong red notice na nangangailangan ng agarang pag-aresto. At itong diffusion or red diffusion ay isang paghingi lang o ng kooperasyon o paghiling ng kooperasyon ng isang miyembro o bansang miyembro ng Interpol sa kapwa nito member or country member ng Interpol. At gayon pa man, sinasabi nga rin nila na ang sa pagdinig ng Senado na itong ang pagbibigay kahit na ito ay diffusion letter, kung ano man ang hinihiling dito, kailangan itong dumaan sa judicial process ng bansa kung saan naroon yung sangkot na individual. Monica. Asher, yun nga yung malaking debate dito. Na wala kasing dinaanan na lokal na hukuman itong ICC warrant of arrest bago na ibigay sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may sinasabi kanina sa pagdinig na meron daw legal basis ang gobyerno kung bakit sinurrender. Ano ito, Asher? Pakilinaw na rin sa amin. Yes, yun yung isang sinasite nga nila Secretary Remulla o Crispin Remulla na ginagawa nilang basihan. Ngunit may paglilinaw nga rin kasing ginagawa kanina kagaya nga nung inimbitahan nilang law expert or constitutional law expert na sinasabi na yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ito ay hindi siya nabigyan ng due process. Kaya kung ano pa man yung basihan na ginagamit nila dito ay ito nga yung sinasalungat nga ng ibang o ng law expert. Kaya ito pa rin yung inaasahan na aalamin pa kung ano ba talaga yung dapat na sundan dito, lalo pat mayroon ng petisyon na nakahain sa korte kaugnay nito. Kanina nakapanayam din natin si Senador Amy Marcos pagkatapos ng pagdinig at sinabi niya na hindi niya pa matiyak kung magkakaroon pa ng ikalawang hearing o susunod pang mga pagdinig ng Senado kaugnay nito dahil kailangan pa niya itong pag-aralan kung ano yung mga naging resulta ng kanilang pagdinig ngayong araw. Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Senate of the Philippines. Posibleng tumagal pa ng hanggang 3 linggo bago tuluyang matapos ang ginagawang tulay sa Marilao, Bulacan
na nabangga ng 2 truck kahapon. Ipinangako naman ng NLEX management na pipilitin nilang maayos ang nasirang tulay bago ang long holiday. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ayon po dun sa assessment ng ating asset management engineers at saka yung contractor po namin, magtatagal po ng 2 to 3 weeks po yung pag-repair po ng Marilao Bridge. Nananatiling sarado ang 2 lanes ng Marilao Bridge matapos na masira kahapon. Dahil dito, nararanasan pa rin ngayon ang mabigat na daloy ng trapiko mula NLEX Harbor Link Interchange ang Marilao Bridge at maging sa southbound mula Tambubong Bukawi hanggang Marilao na may habang 10 hanggang 20 kilometers ang traffic. Ayon kay NLEX Head Traffic Manager Robin Ignacio, ngayon pa lang ay humihingi na sila ng pasensya sa mga motorista at commuters sa inaasahang heavy traffic sa NLEX sa loob ng 3 linggo. Opo, 2 to 3 weeks kailangan po mananatiling sarado po yung 2 lanes sa Iran dahil para masiguro safe po yung pagpupunik. At ganoon din po na para mas tutok po yung pag-repair at mas mapabilis. At yun po, bago po sana Holy Week season ay bukas na po yung bridge. Samantala, para iwas traffic, may abiso ang NLEX management sa mga alternatibong ruta, paraan din ito para mabawasan ang traffic congestion sa expressway. Yung ating mga papuntang probinsya pwede pong dumiretso pa ng Mapag. And kumanan po dito sa may Bukawi bypass, patungo dito sa Ciudad de Victoria. Then pwede na po ulit pumasok ng NLEX northbound. Or di kaya dumiretso dito dun sa from Makati, dumiretso po dun sa may Bukawi interchange. And then pwede na po ulit pumasok sa Bukawi northbound. Samantala, hindi naman maiwasang hindi magreklamo ng mga motorista, lalo na ang nagmamadali para umuwi galing trabaho. Uwi po ng Isabela. Sobrang traffic po sir. Malaking abala po kasi galing kami ng hospital nagpa-check up yung mga karga ko. Tapos pauwi pa kami. O kung anong oras kami makakalusot dyan. Kasi bukas po may driving na naman po ako Kakaabala po. Talagang heavy traffic yan. Talagang problema. Abala. Baguio po kami. Sana madali yan. Kasi lagi kaming bumabiyaya rito. Paalala naman ng NLEX management sa mga truck owner at truck operators na sana ay tignan nila ang mga signages bridges dito sa expressway at sundin ang maximum height na allowable para iwas disgrasya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang mga libreng serbisyo ng Members Church of God International. Ilan sa mga first-timer na dumalo ay sinulit ang mga libreng serbisyo na ipinagkakaloob sa Grand Fiesta ng Diyos. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Mia, ano ng update sa isinagawang Fiesta ng Diyos at gaano karami ang naserbisyohan ng buong araw? Naging matagumpay ang isinagawang Grand Fiesta ng Diyos dito sa Apalit Convention Center kung saan libo-libo ang umattend at syempre libo-libo rin ang mga nakapag-avail ng mga free services, mapamedical man o legal. Isa si Nanay Veronica Reyes sa mga first-timer na nakarating sa Grand Fiesta ng Diyos. Kahit may edad na at hirap na sa paglakad, ay pinilit niya na makarating para lamang maka-avail ng libreng grocery sa free store. Ang layo nga linakad ko pag gano'n, no? Pero tiniis ko. Tiniis ko makakuwala akong bigas. Wala kaming pagkain. Minsan pag napapayak na lang ako pag minsan naging ako sa kapatid ko na. Tanging ang asawang stroke patient na lamang ang kasama ni Nanay Veronica sa buhay at umaasa na lang aniya sila sa ibinibigay ng kanyang apo. Kaya naman kahit medyo hirap na ay sinamantala na niya ang mga ganitong pagkakataon para maka-avail ng libreng grocery items. Ayan nga, kaya kahit nang malayo linakad ko para meron kami pagkain. Sabon man, toyo man, kahit toyo namin yung ulam. Laking pasasalamat ni Nanay Veronica nang magkaroon siya ng pagkakataon na makadalo sa ganitong klaseng fiesta. Isa din si Rolly na sinamantala ang pagkakataon na makapag-avail ng free legal services.
Ayon sa kanya, bagamat laman siya ng mga nagdaang fiesta ng Diyos, ngayon niya lang nakita ang kahalagahan ng mga ganitong serbisyo bilang isang first-time employee. Kasi kung maglalakad pa po ko, mamamasahe ka pa, magugugol ka pa ng maraming oras para lang mag-asikaso. Tapos iba-iba magkakaiba pa sila ng branch. So napakahalaga po ngayon na nandito na po lahat mula NBI, Pag-ibig, SSS, which is napaka-importante po pagdating po sa requirements sa pagtatrabaho. Dala ng katandaan, hirap ng kumilos si Nanay Carmelita dahilan para hindi siya makapunta sa doktor at makapagpatingin. Kaya nang mabalitaan niyang may alok na libreng medical check-up sa Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI, ay sumama siya upang makakonsulta sa doktor at makahingi ng gamot. Wala pambili ko nga, maningi sana ako. May pambili ko. Magdala ko sa bahay. Sa kabuuan, umabot naman sa 5,000 pamilya ang napagkalooban ng free store ng MCGI. Nasa 121 ang nakapag-avail ng adult consultation, 47 sa pedia. 157 ang nabigyan ng dental services habang 193 sa optical na may kasamang reading glasses. 36 ang napagsilbihan ng serbisyong legal, 35 sa physical therapy, habang 435 na kalalakihan ang nakapagpagupit ng buhok ng libre. Mayroon ding 346 na naka-avail ng libreng serbisyo mula sa mga government agency tulad ng SSS at Pag-ibig. We do not live para po doon sa expectations ng kahit na sino man, kung hindi ang ating buhay ay dapat doon sa expectation ng Diyos sa atin na makita tayong sama-samang gumagawa at nag-uugali ng gusto ng Diyos na ating ugaliin ayon sa kanyang mga kautusan. Kaya po ang ating pinagsisikapan ay ang patuloy naman na makagawa ng kabutihan no matter what. No? At yun ang ating tinitiis sa buhay talaga na dahil sa paggawa ng mabuti ay nagbabata tayo, nagtitiis tayo, or whatever people may say, yun ang ating sinisikap na magawa. Sa ngayon, Monica, ay meron na lamang iilan na mga tinatapos na mga medical na recipient dito sa Apalit, Pampanga, dito sa Convention Center. At dahil gabi na rin naman, ay nakauwi na rin ang ating mga kababayan, ganun din ang mga kapatid sa Members Church of God International. Dala ang kanilang mga na-avail sa mga free services, gaya ng mga pagkain, free store at gamot. Yan munang update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonzo, live mula sa ating radio mobile booth sa Apalit Convention Center. At narito na po ang ating mga naging kausi ngayong araw po ng Webes. Maraming salamat po at shoutout kina Gemma Kibuyen, Alberto Katik, Warren Talavera, Michael Angelo Dominado, Elnira Islani at Sunny Ladisla. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 4, na nagsasabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.